Welcome to our hardworking channel, Farm Life channel. Blessings and guidance for everyone, everyday Lord. Your full watch to all our vlog would be a great assistance to our channel without skipping any frames. So ka-farm, let's do this! Let's start the day with ka-farm Buddha. So yan po mga ka-farm, papunta po ako ngayon doon sa fish pond area, doon po sa kabilang barangay. At makikita po natin yung mga fish pond. And then ang main topic po natin ngayon mga ka-farms ay yung tungkol po sa fry or yung maliliit pa sa fingerlings. Fry ng bangus na galing pa sa ibang bayan o ibang lugar dito sa Pilipinas. Or yung minsan meron din na po yung mga imported na pinapalaki po doon sa mga fish pond doon sa fry yung palakihan nila ng malilit na isda mga ka-farms. Pupuntahan po ko po yun at sasakay po ako ngayon sa Mercedes-Benz natin. So hindi ko na patagalin mga ka-farms, samahan po ninyo ako at puntahan po natin, makita po natin mga ka-farms. Yan mga ka-farms, ilog po at may tulay. O yan po mga ka-farms, yan po yung tulay na dumudugtong sa mga fish pond. And then ito po yung ilog papunta doon sa kabila. Ayan, ganda ng tulay. Ito po mga fish ponds na po lahat ito. Ngayon po, maganda po itong activity ngayon dahil ako po ay nagkakaroon ng idea o knowledge about sa fish sector. Kasi po ito pong vlog po natin ngayon ay about sa mga fries po. Fries, yung maliliit na isda galing sa hatchery. Makikita po ninyo yan in today's vlog. Mga ka-farms, let's do this! So yan mga ka-farm, papunta na tayo doon sa site kung saan nandun yung ating resource person. So yan. Hello mga ka-farm, so nandito po ako ngayon sa farm na binabantayan ni Tatay Santong at ni Nanay Bernadette. Mga ka-farms, lumayo po ako dito sa kanilang fish pond na binabantayan upang malaman po natin mga ka-farms yung mga information about sa pag-aalaga ng isda. Kasi sila po yung caretakers, sila yung talagang nandito na nilagay ng amo nila para gawin yung mga sistema sa pagpapalaki ng isdaan. Ano bang mga isda yung inalagaan ninyo dito tayo? Bangus, hipon. Bangus at saka hipon. So yan mga ka-farms malalaman po natin yung sistema nila, yung technique mga ka-farms na maaari nating kapulutan ng idea o kahit na ginagawa nyo na po, pero at least yung mga hindi pa po nakakalam, magkakaroon sila ng ideas po about sa milkfish o bangus, pag-aalaga ng bangus at hipon. Yung sug po, Tay? Walang Walang sug po? No, sug po. Sug po. Ilang taon na po kayo dito
nagbabantay? Tatlong taon po ko lang. 3 taon na. Saan po yung province nyo? Bago kayo napunta dito? Yan sa para. Palyas, dyan lang. Palyas, malapit lang pala. Hindi malay din. Bimalay din, dyan lang. Sa kabila lang eh. Ilang hektarya po itong binabantayan ninyo, Tay? 12 mga ka-farms ha. 12 hectares ng ikaw lang kayong mag-asawa po ang nagbabantay. Okay. So, ano pong status ng palaisdaan po ninyo ngayon? May laman na po yan? May laman na. May laman. So, Tay, kumusta naman ang sa tingin mo yung negosyo ng ganito? Ng Mag-click din. O kasi iba yung sa inyo eh, nagpuproduce kayo ng fingerlings. Tapos bibinta pag may ganito na kalati, bibinta na namin. Bibenta na sa 2 months, no? Oh, okay. So every 2. Kagaya ni Silvio, yung unang similya po, ginagawa na niya. Yung inarbis niya galing sa inyo. So saan ninyo ibinebenta yung mga halimbawa malalaki na to pag lumaki? Malami kumukuha dito. Sino nang kumukuha dito? Baka kayo nang nagsusupply buong halos buong isda dito? Hindi naman. Maraming kasama si boss ko na ano. Oo. May dinadala sa ibang dagupan. Dumalang tao. Yung mga dumalang tao, talagang halos lang ito. Oo. Okay. Dumalang tao ito. Opo. Meron doon din sa Kintong. Meron ding yan sa Kintong. Tebos nyo rin po? Oo, sa San Carlos. Iba naman. Tumaluwang, no? 12 hektarya. Yun, doon sa kabila, 16 hektarya binabantayan ng kasama ko. 16 hectares naman. Oo. Kasi marami silang plastahan. Maluluwang. Kailangan din talaga maluwang na area po, no? Yan sa amin. Yun doon, patay ng may-ari, yung kapatid ng gusto. Oo. Dapat Yeah. Fingerlings pa lang ngayon tayo yung laman ngayon, fingerlings. Yun ang binibinta ko, fingerling. Hindi ko nagpapalaki. Fingerlings po ang binibenta. So yan mga ka-farms. Bibili kami ng fry, yung maliliit. O parang buhok. Yan, pinapalaki ko. Okay. So, may number 14, may number 17, saka 12. Yan, ang laki. Yung 8 na tinatawag na, malaki na. Malaki na. Okay po. Ayan. So, tay ilang ilang months yung alagaan yun, tay? Yung fingerlings na bago nyo ibenta? Ito 2 milyon. Itong ko, fry. 2 million fries. Fry. Mga fries, mga ka-farm. Pag may talino na, may 12 na ang laki, ibibenta na. Ibibenta na namin. Bago maging 12 yung laki, tay, ilang buwan yun na alagaan nyo? Alagaan nila ng 2 months pala. 2 months. 2 months na fry. Maliliit, parang buhok. Parang buhok. Tapos alagaan ng 2 months bago ibenta. Kumusta naman po yung sabi nating kita sa ganyan? Si amo ko yung okay naman. Siya ang kwan. Oo. So, yon ang product ninyo. Yung iba naman, nagpapalaki. So, bibili sila sa inyo. Kagaya Sila bumibili sa inyo. Bumibili. Yun, inarbis na. Galing sa akin yun. Ganun po ba? So, yan mga ka-farm, natututo po tayo, nagkakaroon tayong kaalaman. So, sila tatay pala, grower ng yung, anong tawag doon? Fry. Saan po kayo bumibili ng fry? Dinadala dito ng kwan. Fishery? Sa fishery. Saan po galing? Diyan sa, sa mga fishery, yung mga hatchery. Hindi, sa ibang bansa. Galing sa Indonesia, sa I see. Sarangani. Sarangani, yan. Meron nga dyan na malaking mga hatchery po. So yan, natututo tayo mga ka-farms. Yung iba palang fry, galing pa ng Sarangani. So yan mga ka-farms marami tayong matututunan po ngayon. Ang fry pala na bangos at saka hipon
na ginagamit dito sa palaisdaan nila tatay na kanilang binabantayan ay galing pa pala sa malalayong lugar mga ka-farms. Merong galing po ng Pilipinas pero galing ng Sarangani, malalayo. Oo, Sarangani. Meron ding galing Sarangani at saka Indonesia. Oh, yung mga kaon ko dyan. Oh, I see. Sarangani tsaka Indonesia kasi sa magazine ng mga agri-magazine, karamihan makita mo doon yung big time talaga. So sa 12 hectares po na ito, ilan po yung nandito na price? Nilagay 2 million, sabi niya. 2 million. Pero 2 million na price, ewan ko kung Ilan ang mabubuhay? Oh, siguro nasa kung mabuhay ko ito natin. So yung ano po natin, yung papapakain po natin, ano po yung Sa, alam ba, inilagay mo sa 1 week, magkainin mo na ng primas. 1 week pa bago pakainin? Oo. Ibig mong sabihin yung bago mag-isang linggo hindi pa pinapakain? Pwede rin kung pagkain mo, pero iba na yung kwan, yung kwan nila. Kasi sa isang linggo na parang yung pansit ulit. So pagkalagay mo sa tubig, pwede mo nang pakainin, hindi pa? Pwede rin pa. Pwede na. Kaya lang konti pa. Kung titipid. Marunong naman siguro yung isda. Oh. So gaano kaluwang po yung halimbawa sa Ganito, mga isang hektarya. sa isang fish pond, ilan pong pirasong nilalagay diyan? Ito, 1 million, isang piraso. Ito, mga 1 hectare lang siguro. Sa 1 hectare. Sa 1 hectare. Depende sa... Depende. Depende ang pagkano nilagay mo. Depende sa diskarte na. Bahala nang magtansya. Oo. So ilang sakong naubos dito kaya? Sa feeds pa lang, sa 2 million na nilalagay po ninyo dito. Kasi kami, primas lang ang kwan namin. Premas? Kasi ang bumibili sila ng mga pagkain ng feed kasi para lumaki. So premas, konti lang talaga, no? Kunti lang para pagkain. Oo, para lang Isang buwan, mga 10 sigurong sako. Okay. Pero ang mga buyers nyo talaga dito, saan po nanggagaling? Mga buyers? Dagupa, Alam nila dito pong area nyo? Alam nila. May kasi, parang may umiikot na tao na naghahanap ng kwan. May mga ahente rin kayo? Ahente, yung mga ahente. Yung mga namomorsyento. Oo, namomorsyento. Siyempre Pero yung talagang bibili, nasa bahay. Okay. Ang pinapaiko niya yung bata niya, ahente niya. Tama. May mga ganyan po eh. Yung ahente. Bibigyan sila ng Porsyento. Tama. Pero ang totoo, yung may-ari, hintayin nila kung anong sinabi mo, kung ano ang wasing. Opo, tama. Mas fried. So po, yan po yung pinapakain ninyo sa mga isda. Ito po, Pag maliit pa. yung bagong dating. Fish Starter Series. Primas, feeds. Fry mash. Feeds. Okay, pang maliliit. Yung bago pa. So, ganyang klase. So, okay po. Yan ang pinapakain. Ilang buwan po ninyong pakakainin ng ganyan tay? Buwan mo. Na fry starter series. Mga ilang linggo yan? 3 linggo lang. 3 linggo. Tapos pag may ganito na, yung feeds na wala Yung mas malalaki na? Oo. Pag malaki. Grower po ba ang tawag doon? May grower, may grower yun ba? Grower, no? Basta yung susunod dyan na klase. Ito starter to, fish starter. Starter. Itong net na to, ito yung ginagamit pang Panghuli pag may fingerling. Pag fingerling na laki na. pag yung malaki na. Pag yung pag maliit pa. Yung ganon, yung parang kulambo. Parang kulambo, yan. Yun ang gamit. Pero bibihira naman yata ang bumibili noon pag maliit pa. Ay, wala pang maliit. Wala pa. Ano yun, pagdating galing airport, kinukuha ninyo, dadalhin po dito. Paano pong ginagawa nyo? Nilalagay muna sa... Kung minsan, yung iba, climatize. Acclimatize muna. Okay, After 1 hour. Oo. Isang oras. Tapos na climatize.
lalagay na. Ilalagay na Yung parang buhok ha. parang buhok. After isang oras, Oo. bahala na kung saan ipwesto. Oo. Oh, yan po mga ka-farms. Sarangani fry. Yan po ang ginagamit nila nanay. Oh, galing po sa ano yan? Sarangani from Mindanao. Oh, yan po. Pero minsan meron din galing pong Indonesia. Hindi, Luzon, Visayas. Ano lang? Mindanao. Oh. So tay, tanungin ko lang po, saan po nanggagaling yung tubig natin na ginagamit natin sa fish pond kung kailangan natin tubig? So ito, ilog pala ito na malaki. Oo. Pero ito, galing sa dagat din ito. Saan yung bandang ng dagat dyan po? Ay, malayo sa Bimali pa. Doon pa, no? Bayan. Pero dyan banda. Oo. So ito, ilog pala ito na malaki. Oo. Hindi ito, hanggang doon. Hanggang doon. Ito yung malaking ilog Kaya na ko titingilog na ito. Kaya ko. nagsusupply ng tubig dito sa fish pond. Lahat ng pisman dito, itong ilog na ito. So itong tubig po na ginagamit sa fish pond, lalo na sa inyo sa fry, okay itong ganitong tubig? Oo, may- okay. Pag tagulan, ito malabo. Pero okay lang doon sa isda? Hindi may pinapasukan. Hindi nyo pinapasukan? Kagaya ng tagulan, hindi may pa pinapasukan yung mga... Kinokontrol nyo? Hindi, sinasara namin yung kwan. Sinasara. Yung prensa. Pero yung pinaka-tubig dyan sa palaisdaan po ninyo, dito rin nanggagaling. Dito rin nanggagaling. Kaya lang pag tag-ulan, Malabo ito. Kaya malabo, pinapapasukan. hindi nyo pinapapasok. Okay. Ang damagdaglan dyan, yung Ulan. ulan. So kinokontrol po ninyo. Kinokontrol mga farms yung tubig. Galing dito sa malaking ilog. Pero yung quality ng tubig, tatay, kayang-kaya naman ng fingerlings. Walang ano yan, hindi natin sabi na wala kayong ginagamit na mga chemical o ihahalo pa sa tubig. Ito na yung galing dito. Tapos kinokontrol yung pagpasok ng tubig pag yung tag-ulan, malalakas bagyo, gano'n. Siyempre, malalim, mapupuno yung plasdaan. Okay po. Lalabas. I see. So yun, wala palang problema sa tubig. Depende na lang kung tag-ulan, may bagyo, or kung ano. At least may control system pala. Kasi maliliit yan eh. Fingerlings yan eh. Okay. Dito po ang bukasan at sarahan ng entry and pagpapalabas ng tubig. Pag malabog ang tubig, lalagyan natin. Lagay ng plastic. Pumasok yung... Kung gusto nyo magbawas, dyan din. Lagay yung tabla. Lahat ng gate namin, bubutan namin. Ito ang main. Ito ang main gate ng tubig. Ng tubig. Entrance and exit. Yan, mga waterway yan, dinadaan ng tubig. Waterway. Galing dito. Fish pond to fish pond. Oo. Pero ito naman, Ibang fish pond, ibang entrance, waterway. Ito yung main, yung from the mula sa ilog papunta ng fish pond. Okay. So yan mga ka-farms ha. Ang entrance and exit ng main water galing sa ilog dito. Ayan. So yan po mga ka-farms, ang ating pagbisita dito sa farm na binabantayan ni Tatay Santong at ni Nanay Bernadette. Yan po yung ating vlog 185 mga farms, ang visiting fish ponds po. So marami po tayong natutunan about fries, yung mga fries, yung maliliit na isda pa galing sa mga hatchery. Sa mga subscribers po natin dyan, patuloy po kayong mag-like, share, and give your comments. And if you are new to our channel mga ka-farms, please subscribe, like, share, and give your comments for us to improve our growing YouTube channel mga ka-farms. So sa mga ka-farms po natin dyan, lagi po nating tatandaan, just keep on farming mga ka-farms. Bye-bye! This initiative was just trial for us to explore what other things could be added to our knowledge within our surroundings. And it is worth not only the farm life but to all our subscribers and supporters as well. There will be more interesting vlogs content to come. Please hang on there, ka-farms. Thank you. See you in our next vlog. Keep on farming!